So, yung requirement kasi natin is kailangan makagawa pa tayo, kukuha na tayo ng 3 business na ilalagay na gagawin nating research or connected sa research natin sa mga proposal natin na binigay kay sir. So, yung unang gagawin natin is, since hindi naman tayo lahat nakakuha ng mataas na points or hindi lahat nakitaan ni sir ng feasibility, kung sino na lang yung nakakuha ng 60 points, doon na lang tayo kuha. Agree ba kayo? Very good. Ano yung sa'yo, Juliana? Yung sa akin, ang nakuha na sir sa akin, yung business 2 and 3. Yung business 2 ko naman is more on unveiling the hidden gems or underrated spots in Manila na may potential sa mga tourists. So, doon, more on travel agency side, gagawa ng mga tour packages, ganyan. And ayun yung sa akin na na-approve ni sir. Sa'yo ba? Sa akin, sa 3 kong pinasa, isa lang yung medyo na-approve. Then, cultural kaleidoscope siya. Then, para siyang workshop. Tapos, dun sa workshop na yun, parang tuturuan natin yung mga tourists about sa mga tradition natin, halimbawa sa mga dances, sa mga tugtog, tsaka yung sa mga textile na ginagawa natin dito sa Pilipinas. Pero, ano pa naman yung debatable pa naman siya. Kumbaga, hindi pa naman siya parang yun yung gagamitin natin. Yung sa Jed. Yung akin naman is pagbebenta ng mga sustainable products such as clothes, jewelries, and accessories na gawa sa mga recyclable materials. So, yung requirement ng gagawin nating business, katulad yung sa akin, yung kalikasan is yung AutoCAD, yung sample products, and yung 3D na front. Yun. So, kapag napili na natin, dahil nakapili na tayo ng 3, eventually, magti-trim down din siya sa number 1. So, lahat naman siya, pwede natin gawin kasi medyo feasible siya lahat talaga technically. Equally, magkakatalo lang talaga siya kung paano natin sila i-execute. So, kapag sa execution na, kailangan na natin ng tayo ng research advisor, which is, alamin pa natin kung sino yung magiging entrep advisor natin kasi baka hindi pwede si Ma'am Rowena.